Isang malaking palaisipan ngayon, ito hong sinasabing pagkamatay, nagpakamatay o pinatay. Ito pong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral at matapos na mahulog umano sa bangin diyan po sa Cannon Road sa Tuba, Benguet. So sa ngayon ay talagang samot-sarit po no, yung mga hinala at pagdududa dahil sa ito pong si dating Yusek Cabral ay isa po ito sa mga opisyal na may napakaraming may alam at nagplano dito po sa mga proyekto ng DPWH na kinasasangkutan ng mga politiko at mga kontraktor at ng iba pa. At dito ho, di ba, kapag nawala ho siya, napakarami pong mga impormasyon ang wala ho, hindi na mabubunyag at yung mga sistema ay talagang wala na, hindi na po maisisiwalat at maaring humina ang kaso o laban sa sino mang mataas na opisyal ng ating pamahalaan na sangkot dito po sa flood control project. At ayon po sa report ay mamaya papakita ko sa inyo ang video ng Billionaire News Channel na kung saan ay na-interview ito hong yung driver ni Yusek Cabral. At ayon po sa paunang investigasyon, huling nakita ang biktima sa bahagi ng Cannon Road matapos umano itong hilingin sa kanyang driver na siya po ay ibaba sa nasabing lugar. At batay po sa salaysay ng driver ay bumalik siya sa pinangyarihan makalipas po ang ilang oras ngunit hindi na matagpuan ito pong dating Yusek. At dahil dito ay agad niyang inireport ang nasabing insidente sa pulisya. So bandang gabi ay natagpuan ng mga responding otoridad ang biktima at 20 hanggang 30 metro raw ang sa ibaba ng highway na sa tabi po ng ilog, walang malay at hindi na tumutugon. Ayon. So yun po ang sinasabi at agad na rumesponde ang Tuba Municipal Police katuwang ang MDRRMO at Bureau of Fire Protection para sa retrieval. So ito, alamin ho natin at ito na-interview ho mismo yung driver ni dating Yusek Cabral. O yun ho. So abangan ho natin kung ano ba talaga nangyari ho rito. Ito, panoorin ho natin itong interview dito po sa driver ni dating Yusek Cabral. Ito ho, panoorin po ninyo. Diyan? Opo siya dyan. Oo. Tapos tatayo. Kaya lang, parang dumidikit siya ron na baka sabi ko, baka mahulog, ma-off balance. Kaya sabi ko, wag ka dyan ma'am, baka ma-off balance ka. Eh, 3 beses po siya sinaway. Kaya lang, ganun pa rin. Pero nung bandang huli nung inano kami ng pulis, hindi na. Kasi tumaboy na akong papunta ron. So, iniwanan mo siya? Hindi po, sakay ko. Kasi Okay. tinaboy po kami ng pulis eh. Okay. Huwag daw po magtambay dito, kaya umalis po kami. Okay, nung nakaalis na kayo, saan kayo napunta? Dumiretso po kami ng doon na sa kumain doon sa malapit sa Iyon Hotel. Okay. Tapos pagkatapos kumain, doon na kami sa Iyon, nag-check-in na. Okay. Bandang mga 2:30, sabi niya, bababa kami papunta rito. Oo. Ayun, binaba kasi dito ng 3 o'clock. Pagbaba, sinilip ko pa, nakaupo siya dito. Okay. Umalis ako, punta ako doon. Sabi ko, balikan mo na lang ako. Yung pagbalik ko siguro, sabi ko, hindi naman umalis, 1 hour. Pagbalik ko po dito, hinahanap ko. Tumigil ako dito, sinilip ko po yan sumilip ako eh. Natatakot naman po ako, baka mahulog ako. Umalis ako, nagtanong ako doon ng may nakatambay na si Manong. Tinanong ko kung may dumaan babae na babae, wala naman daw po. Kaya bumalik uli ako rito. Sinilip ko uli. Pero wala po akong nakita sa bubang hindi ko po nakita. Ayun, bumalik na uli ako ng hotel. Tatanungin ko sa hotel kung pumunta. Anong oras yun? Ano na po yun? Pasado alas 5 na. Okay. Eh pagdating ko doon, wala pa daw po. Eh di bumalik uli ako papunta rito. Sinuyot ko uli papunta rito. Tinignan ko uli ito. Kasi sa baka ako nagtambay-tambay ng wala po. Doon na po nagpunta na ako sa pulis para magpatulo kasi wala po akong flashlight para makita yung baba. Ayun na po, yung pagsilip dito galit namin,
Na-placate niya na lang doon yung tao na doon sa baba. Ayan po, napanood nyo ang kwento ni Cardo Hernandez, yung personal driver po ni dating Yusek Catalina Cabral at yung kanyang mga huling sandali at hanggang sa humantong di umano sa pagkamatay sa Cannon Road yan po sa Tuba, Benguet. At sa panahon po ng Billionaire News Channel ay napansin na umano ni Hernandez yung pagkabalisa dito pong si Cabral habang nasa gilid po ng bangin diyan po sa Cannon Road. So siguro mga kababayan ay dito ho, siyempre hindi po natin maiwasan na marami po ang magtaka, magulat at magduda dito po sa sinasabing di umano'y pagkamatay. So una ay ito ho ba talaga ay aksidenteng namatay o pinatay? Kung nahulog, itinulak ba o anuman? Yan po. Kasi ang lugar ho, mga kababayan, ay saktong-sakto yung pinangyarihan ng lugar. Wala pong CCTV. No? Wala pong makakapag dadagdag at makapaglilinaw na may ebidensya kung ano talaga ang totoong nangyari. Kasi kung dito ho yan sa Metro Manila at yung mga pangkaraniwang lugar, marami ho. Dito sa atin, no? Ay napakarami ho ng mga CCTV. Taga Quezon City ho yan eh. Si Cabral at bakit napunta ho ron sa Tuba, Benguet sa Cannon Road. Maaaring aakyat ho siya sa Baguio kung ano man. Kasama ang driver. So baka, kasi ito, hindi maialis sa mga mag-iisip na baka may tumawag, makita tayo doon sa sa may Cannon Road at doon natin pag-usapan yung ating mga plano. Dahil isa po ito sa sa sasampahan po ng kaso eh. Ito pong si dating Yusek Cabral. Yun ho mga kababayan. So talagang naharap na po siya, no? So sa kabilang banda ay kung yan po naman ay may foul play, siguro imbestigahan din po ng ating mga otoridad. Kaya lang masaklap po rito. Wala pong CCTV sa lugar na ganyan. Mga kababayan, bundok na ho yan eh. At pangalawang anggulo ay maaring nagpakamatay. Yung isa, yung unang anggulo ay baka may foul play o talagang sadyang inihulog, may kausap. Tapos pangalawa naman ay baka naman talagang hindi na makayanan. Di ba? Meron di isang taga-TVWH sa mga nakaraang buwan napaulat na nag-suicide eh. So ito, baka gano'n, nag-suicide. Mga kababayan. Tapos yung pangatlo naman, aksidente. Yan po ang mga ang mga anggulo na lumalabas ho ngayon. Tapos, meron pang pang-apat. Dapat siguraduhin na baka nasiyahan talaga. Kasi baka naman palabasin na namatay na, tapos bigla nang nawala na siya sa eksena. So, pwedeng ganun. 4 ho yan na anggulo, Ako ho, yun ho nakikita ko ngayon. Ewan ko kung nakita ho ito ng pulis. Una, may foul play. Posibleng talagang pinatay, may kinausap, tas inuhulog, patay. Pangalawa, yung talagang aksidente, nahulog, patay. Pangatlo ay, yun nga ho, yung sinasabi ho natin kanina na baka naman na talagang, wala, nagpakamatay ho talaga. Tapos yung isa naman baka gusto lang mawala sa eksena para labasin na patay. Yun ho. Kayo ho, ano ang masasabi nyo ho rito mga kababayan sa pangyayari ito? Kasi kung atin pong matatandaan, ay ito pong si Yusek Cabral ay siya po ay nag-resign bilang Yusek sa gitna po ng isinasagawang investigasyon ng Senado. Dito po sa sa flood control project at na kung saan ay 'di ba, isa po siya sa itinuturo mismo ni dating Yusek Bernardo na kung saan ay siya po yung may maraming alam. Kaya nga 'di ba nung nagkaroon po ng hearing diyan po sa Senado, lahat po ng tinatanong itinuturo itong si Cabral eh. Kasi bago pa man lumabas yung budget maisa publiko ay kasama siya sa naghahanda eh. Kung inyo pong matatandaan ay ito pong si Cabral ang di umano ay nag-text kay Senate President Tito Soto at nagtatanong kung anong gusto niyang project na ipasok, i-insert
sa panukalang budget. Panukala pa lang ho yun, binabalangkas pa lang ho. Yung budget ho ng DPWH, tinatanong parang 500 million ata yun. Pero ang sabi, di umano, o sabi ho ni Senator Tito Soto ay kanyang tinanggihan. Ang nagbunyag ho niyan, si Senator Ping Lacson, mga kababayan. So siguro, kilala niyo naman ho at nakita niyo naman ho yung mga balita patungkol ho rito kay Yusek Cabral. So abangan ho natin yung mga iba pang mga detalye ng sinasabing aksidente o talagang sinadyang pinatay o nag-suicide o baka naman parang gusto niya na parang mawala na po sa eksena o fake yung pagkamatay. So may mga ganyan, 4 ho yan binabanggit ho natin na anggulo. At siguro maganda tingnan ho natin mabuti kung ano po ang talagang nasa likod po ng katotohanan ng balitang ito. So ito, may nakuha tayong police report, mga kababayan. At ito po ay police report mula po sa Provincial Director Benguet, PPO. Ito, for Regional Director, PRO CAR. Ito ho, panoorin nyo mga kababayan. Babasahin ko lang, At yung police report, ito ho, sabi nakalagay, when 9:30 p.m., December 18, 2025, where Cannon Road, Buwed River, Camp 6, Camp 4, Barangay Camp 4, Tuba, Benguet. Who? Ito, A. Victim, Miss Maria Catalina E. Cabral, USEC, DPWH, legal age, and resident of Tatalon, Quezon City. B. Driver and reportee, yung nag-report, Mr. Ricardo Munoz Hernandez, 56 years old, May 10, 1969, yung birthday, married, resident of 4657 E. Santos Street, Balsangat, Palatio, Pasig City. Driver of Cell Blue Toyota Carnival with plate number NIH 8088 registered to Mr. Teodoro S. Hain of Bonifacio Street, Maraykit, San Juan, Batangas. Cellphone number, ito may mga ganun, 0975911854. So, pero blue. Parang wala namang Toyota Carnival. Kia ata yun. Hindi ko lang alam ho. Wala akong Toyota Carnival. Meron ho yung Kia Carnival, yung van. Ito, how? Investigation revealed that about 3 p.m. on December 18, 2025, the victim and her driver were traveling along Cannon Road towards La Union when the victim requested the driver to stop at Cannon Road, Maramal, Camp 7. Ito ho, yung binabasa ko yung police report at Camp 5, Camp 4 and asked to be left there. Sabi ro, nagpaiwan. The victim dismissed the driver who then proceeded to a nearby Milo gasoline station. According to driver's statement, ayon. He returned to the victim at about 5 p.m. but failed to see her and searched the area of the incident. Unable to locate her, the driver went to the supposed Ion Hotel in Baguio City, thinking she had gone there. But again, so akala niya bumalik lang, pumunta na raw sa hotel, no? But again, failed to find her at about 7 p.m. on the same date. The driver returned to the scene of the incident to search for the victim, but still failed to find her. So he went to the View Deck Station 8. BCPO personnel proceeded to the scene, and at around 8 p.m. on the same date, they found the victim at the side Buwed River, more or less 20 to 30 meters below the highway. Unconscious, walang malay, and unresponsive, and subsequently reported the incident to Tuba MPS. Tuba called the MDRRMO Tuba and BEFP Tuba to retrieve the victim, and the incident was already coordinated with the Benguet PFU for SOCO assistance. Progress report to follow. IOC, Police Master Sergeant Jefferson J. Taruk. Ayan, and Officer
OD, Police Captain Leoberto Kadingan. O, yun ho, mga kababayan. So, yun po, yung binasa ho natin, yung police report dito ho. So, abangan ho natin at siguro isa sa ilalim naman ito sa autopsiya ng ating mga otoridad kung aksidente ho ba at kung siya ho ba talaga yung namatay, ito pong si dating Yusek Cabral. Pero ang tanong ho rito, marami hong mga tanong na kinakailangan po ang sagot at talagang yung pinakalugar ho, wala ho, limitado po ang ebidensya. Wala pong CCTV yung lugar. Yan ba sinadya o talagang yan ho? Siguro matingnan din ho, mga kababayan, yung cellphone ni Yusek Cabral at sino pa yung kanyang mga huling kausap. Sana ho, wag mamanipula, no? At mamaniobra ito pong cellphone ng dating undersecretary para magkaroon po ng linaw. Kasi marami po makikinabang ho rito, na mga opisyal na nadidiin ngayon. Kasi isa ho siya sa, sabi natin, isa sa susi para magkaroon po ng mas malinaw na may madiin ho na, personalidad dito po sa kasong ito. Paano yan kung nabawasan po yung mabibigat na impormasyon, hihina po ang kaso. Bagamat naakusahan ng iba, hihina po at baka pagdating po sa korte, sa kalaunan, ma-dismiss din. At ang kawawa ang taong bayan dahil sa hindi na po nabigyan ng hustisya dito po sa napakalawak ho na nakawan sa ating gobyerno. Kayo po, mga kababayan, sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay, ano po masasabi nyo rito? 4 ho yan. Nagpakamatay, may foul play, pinatay, hinulog o kung ano man. Tapos talagang aksidente. Suicide, sandali nagpatiwakal, aksidente, o talagang kinitil ang kanyang sariling buhay, o nagpanggap na siya po ay wala na, at yung 4 yun ang anggulo. Kayo ano masasabi niyo mga kababayan dito po sa ating pinag-uusapan? Okay. Di ba? So, ulitin ko lang ho Ulitin ko. Para mas malinaw. Aksidente. Pangalawa ay talagang talagang kinitil ang kanyang buhay. Tapos pangatlo ay may foul play. Pang-4 ay baka naman hindi siya yon. Palinalitaw na siya yon. Nawala na bigla sa eksena. Okay. So, yun lang ho mga kababayan at kayo na po ang magbigay po ng comment dito po sa ating issue na pinag-uusapan dito po sa pagkamatay di umano ni dating Yusek Cabral. Okay, maraming salamat. At sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. At huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share ito pong ating channel. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.